Merry Christmas. Pag iniisip daw natin ay laging Pasko, ah, magaan sa pakiramdam. Walang problema kasi nga puro kasiyahan. Bakit? Kasi alam natin na ang araw ng Pasko ay kapanganakan o ang pagdating ng ating Panginoon. So, marapat lang na isipin na lang natin araw-araw ay Pasko. Amen? Sabihin natin sa katabi natin, God bless you. Masaya ba tayo? Well, the message that we will about to hear this morning is related sa bawat isa sa atin. We call it, Jesus is interested to you. Sabi mo ayan sa katabi mo, Jesus is interested to you. Ready, go. Jesus is interested to you. Sa kabila din. Jesus is interested to you. Walang nagsabi kay Atchang. Sabihan niyo rin si Atchang. Baka ni Atchang, bakit sa inyo lang, sa akin hindi? Wala kasing nagsabi sa kanya eh. Well, I hope that throughout this week, yung masabihan ng mga salita na yan, masabi natin sa kanila na interesado si Jesus sa kanila. Kung bibigyan natin ng katanungan, paano at bakit interesado si Jesus sa akin? Ano ang dahilan bakit ako o paano ako re-respond sa pagiging interested niya sa akin? Well, sometimes meron tayong mga ganyang situations or thoughts that we need to have those answers. Kailangan natin ang kasagutan sa ganung mga pagninilay-nilay natin o kaisipan natin. Parang hindi sila parang hindi nila ako accepted. Parang outcasted ako. Parang walang nagmamahal sa akin. Parang walang nag-interested sa akin. Kaya gumagawa tayo ng iba-ibang pamamaraan para magkaroon tayo ng tinatawag na kapansin-pansin sa ating. Nagpapakulot ng buhok. Kaya napapansin tayo, di ba? Dati naman natural. Natural. Yung iba nagbubutas ng ilong para malagyan ng hikaw. Kasi sarado yung ilong. Kaya binubutasan, napalaki. Yung iba naman, bumibili ng bagong damit. Bakit? Para mapansin. But actually, whatever it is, still, Jesus is interested to us. Anumang sitwasyon natin, anumang status natin sa buhay, anuman ang may nakakapansin man sa atin o wala, may nakakita man sa atin o wala, sa mga tao, sa mga paligid natin, the truth is, Jesus is interested to us. At yan po yung bibigyan natin ng pansin. Maaring madalas ay hindi po natin ito nabibigyan ng pansin o hindi natin nare-realize na interesado sa atin sa Jesus. But then, with that interested of our Lord, He will always make an event for us to see and accept, for us to see and to know that it is the Lord who is interested to us. Marami kasing mga pagkakataon na tayo ay busy. Marami tayong pinagkakaabalahan. At dahil dyan, nawawalan tayo ng panahon at hindi natin napapansin na si Jesus ay interesado sa atin. Dahil sa pagiging abala natin, naiisang tabi natin yung ginagawa ng ating o yung pagiging interested ng ating Panginoon sa atin. Nababaliwala siya
at mas nabibigyan natin ng panahon yung pinagkakaabalahan natin. Kaya nga ang tawag sa atin minsan ay people. Busy people ka ba? Ikaw ba ay abala? Mayroon ka bang pinagkakaabalahan? Or ano ang mga gumugugol ng oras mo sa maghapon? Paggising mo sa umaga, saan ka pupunta? Ano ang ginagawa mo? Well, those were some questions na pwede nating sagutin personally at ano nga ba ang nagiging makabuluhan sa atin sa loob ng isang araw. But before that, I would like to read to you the passage this morning with regards to our message, Jesus is interested to us. From the book of Luke, chapter 5, verse 1 up to 11. I would like to read it for you. Hopefully, the Lord would talk to us through this message na magdadala sa atin sa kamalayan na talaga nga palang interesado ang ating Panginoon o ang Panginoon sa atin. Actually, this passage is all about the calling of the disciples of our Lord Jesus. It says here, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God. Verse 2, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Alam na siguro natin kung sino itong mga fishermen na ito. He got into one of the boats, the one belonging to Simon. Si Simon po ay tinatawag ding Peter. Simon Peter. And asked him, kapatid siya ni Andrew, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Makita natin doon, dumating si Jesus sa Gennesaret. Gennesaret is another term for Sea of Galilee, sa lugar na yon. And then, there were boats there, merong bangka, tawagin, bangka na ito ay ginagamit nila sa kanilang pangingisda. At wala na po yung mga mangingisda doon sa kanilang bangka. Sila ay nasa dalampasigan na. Ano ang kanilang ginagawa? Tapos na nila sigurong i-dispatcha yung kanilang mga isda at naglilinis na lang sila ng kanilang mga lambat. At sa pangyayaring yun, sa pagkakataong yun, dumating si Jesus at sinabi niya kay Simon o kay Pedro na iusog sa may bandang kalayuan o hindi naman masyadong malayo sa mga tao kasi may mga tao sa lugar na yon. At sumakay si Jesus sa isang bangka, particularly sa bangka ni Simon o ni Pedro. At nangaral si Jesus sa mga tao. At ang sabi niya dito, he got into one of the boat, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Tinuruan niya yung mga tao habang siya ay nakasakay doon sa bangka. Ito yung maganda na makita natin dito sa paksa na ito. Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water. Ilagay daw sa, ihulog daw nila yung kanilang lambat. At ang sabi dito, and let down the net for a catch. Pagkahulog ng lambat na yon, ang sabi ng Panginoon, makakakuha sila o makakahuli sila ng isda. Verse 5, Simon answered, Master, we work hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. Yung palang nangyari, medyo malungkot sila Pedro, gawa ng wala silang nahuli. Siguro habang inaayos nila wala pala silang na-dispatchang mga isda. Yung mga tao meron, pero walang
wala silang nakuhang isda. Dahil itong mga mangingisda ay walang nahuli. Take note, they are not just an ordinary fisherman, they are actually a professional fisherman. And here comes another professional, the professional carpenter. Sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. And look at what the Lord says, the professional carpenter, to the professional fisherman. Ihulog niyo ang lambat na yan at may mahuhuli kayo. Katakataka naman na ang sabi ni Pedro, he regarded Jesus Christ as master. Ang ibig sabihin kasi ng master, hindi ito katulad ng pagkaunawa natin na yung master natin ay sinasagot-sagot natin. Mas maalam pa tayo sa master natin. Ganito po yan, ganito po yan. Paano sinabi ng gano'n? Ako po nakakalam, hindi po talaga ganyan. Ganito po talaga yan. Minsan ganyan tayo magsasasagot sa master natin. Sino ba itong mga master natin sa kapanahunan? Maaring yan ay yung ating mga magulang. Tayo na turing ng mga anak, akala natin kung sino tayo na maalam pa sa ating mga magulang. At kung magsasagot tayo ay ganun-ganun na lang. Hindi natin naunawaan kung anong ibig sabihin ng master at servant. Sa mga nagtatrabaho naman, dahil sa used to ka na doon sa trabaho mo, 10 years, 5 years, alam mo na yung ginagawa mo. Merong pagkakataon na gusto mong ipaunawa doon sa nagpapatrabaho sa'yo na mas alam mo yung ginagawa mo kaysa sa kanya na nagpapatrabaho sa'yo. Without knowing na ang tawag? Sinusubukan ka lang. Kasi nga, bago lang siya doon, of course, sino ang susubok? Ikaw na trabahador o siya na let's say, supervisor mo sa department na yan? Of course, maaring meron kang alam, but then that should not be the way na parang ipamukha natin sa supervisor natin na mas maalam tayo kaysa sa kanya. How come na siya ay supervisor at ikaw ay ang tawag lang? Under sa kanya. Di sana, ikaw na ang supervisor, siya na ang empleyado. Di ba? At ikaw na ang kinuhang supervisor. There are things like that. There are situations like that. Kaya ako binanggit yan, kasi nga, dito makikita natin that Peter regarded Jesus Christ. Imagine, it was the time that the Lord wants to call for His people for His disciple para maging disipulo niya. And here comes Peter, nakatagpo niya si Pedro at sinabi niya na dalhin nyo o ilapag ninyo, ilog ninyo yung lambat na yan at may mahuhuli kayo. And then here comes the answer of Peter. Master, we've worked hard all night. Magdamag. Alam niyo ba na ang mga professional fisherman, alam nila kung kailan may huli. May huli? Alam nila kung kailan pwedeng manghuli ng isda. At sa lugar na yon, hindi pwedeng walang isda. At itong mga taong ito ay professional fishermen. At ang oras at tamang oras para sa panghingisda ay sa gabi. Sa gabi. Pero yung oras nito ay hindi gabi. Araw. Tingnan natin yung sovereignty ng Diyos. Kung paano mo nakikilala ang Diyos, you need to add that sovereignty sa pagkilala mo sa Diyos. Dagdagan mo ng sovereignty ng Diyos o yung tinatawag nating pagiging dakila ng Diyos, pagiging makapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing sovereignty, siya ang may control ng lahat. With every impossible things, every impossible things will become possible sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, ganun siya ka-sovereign. And that moment na pagkalaglag ng lambat nila Peter, ang sabi dito,
We've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. Master si Jesus, servant si Peter. Alam niya na itong taong ito ay karpentero, anak ng karpentero. Alam niya na itong taong ito ay kakakilala pa lang niya. At alam niya sa sarili niya na siya ay professional fisherman. Pero yung kanyang regard sa taong kakikilala pa lamang niya ay buong pagtitiwala. At ang sabi niya, ang tawag niya kay Jesus Christ ay Master. Patunay na ang pagkilalang ito ay pagsuko o pag-submit ng kanyang sarili, sino man siya, ano man yung position niya, ano man yung status niya, ipinasa ilalim niya dito sa Master na ito. Kay Jesus Christ na tinawag niyang Master. Paano mo kinikilala si Jesus sa buhay mo? Paano mo inilalagay o saan mo inilalagay si Jesus sa buhay mo? Sa sitwasyon ng buhay mo. This is an event sa professional fishermen na ito. They have worked all night trying to get some fish, pero kahit tabyos, wala silang nakuha. Alam niyo ba yung tabyos? Yung ginagawa, ano ba sa ibang term yun? Pain? Pain? Hindi, tabyos, hindi, tabyos. Yung maliliit, pinakamaliliit na isda. Mahirap ipain yun. Yun, kahit man lang maliit na isda, siguro, wala silang mahuli. Pang-ulam siguro, wala man lang, kahit man lang pang-ulam. Unlike from the past, meron silang nahuhuli. But then, actually, because of the sovereignty of God, this is actually an event that the Lord wants us to realize. When He said He is interested to you, He will surely make an event. Kahit akala mo, expected mo, okay ang lahat, but that event is the reason God wants to call you. Okay, puntahan natin yung event na yan, ha. Maaring yung event na sinasabi, asan nga pala sila, brother? Busy? Bigla ka napaisip, ha? Kasi hindi mo naisip, no? Nagmamadali ka na kanina. Malilate na. Yun nga, oh. Sige po, maliligo pa lang ako. Anyway, tuloy natin. Pag-usapan po natin yung event. Kasi yung event na yan, ito yung moment na without our knowing, ito pala yung time na tayo ay tinatawag ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, interested siya sa atin. Ano ba ang pinagkakabisihan mo? Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Na might be imposible na mangyari sa iyo na katulad nila Pedro, imposible na wala silang mahuli. But then, wala silang nahuli. Pero imposible yun. Yung pala, event pala yun para tawagin sila ng Panginoon. Balikan natin yan, ha? Ituloy ko munang basahin. Balikan natin yung event na yan. Kasi inihahangin. Okay, basahin muna natin. Sabi niya, I will let down the net. Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Nung ibinabangan nila yung lambat, wala silang nahuli, pero may nahuli sila. Ano sa palagay nyo? Atsyang. Ha? Gupit yan ka, ha? Yung kanilang lambat ay halos mapunit sa dami ng kanilang huli. Imposible ba ito na mangyari o posible? Posible. Tingnan natin, ha?
Verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled with both boats so full that they began to sink. Hindi lang halos mapunit yung kanilang mga lambat, nung tinawag pa nila yung kanilang mga kasamahan at mailagay na sa bawat bangka, halos lumubog yung bangka nila sa dami at bigat ng mga isda. Hindi yung dilis. Magaan lang ang dilis. Baka napakaraming dilis. Dilisis. Okay? Ngiti tayo, ngiti. Verse 8. Kasi baka nalulungkot tayo sa sitwasyon natin, hindi natin alam yung sitwasyon na yan, gusto pala tayong pangitiin ng ating Panginoon. Verse 8. Sabi mo sa katabi mo, ikaw kasi, tinatawag ka ng Panginoon. Kulit-kulit mo. Yan, tuloy. Okay, verse 7, tuloy natin. Tuloy. Yan, tuloy natin. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord. I am a sinful man. Imagine, nakuha muna nila yung isda, nailagay sa bangka, at nung ma-realize ni Peter na si Jesus ay napakadakila, at sinabi niya, siya ay isang makasalanan. Alam niyo po, kapag na-realize mo na ikaw ay makasalanan, magpapakumbaba ka sa ating Panginoon. Marami pong mga tao ngayon halos ayaw lumapit sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasi lumalapit ka kay Lord. Yung iba nga, actually, God is not just concerned yung ano nagawa mo o ano man yung sitwasyon mo. He is concerned sa paglapit mo sa Kanya. Lalapit ka ba o hindi? Kaya huwag kang madisgrasya. Ano ba tawag yun? Madismaya. Huwag kang madismaya. It's okay. Kasi we are in our human flesh, that this flesh will never cannot do good. Walang magagawang mabuti ang flesh na yan. Kahit anong sikap mo, it will never bring you into a good status. Ibabagsak at ibabagsak ka ng flesh na yan. But the truth is, God loves you. He is interested to you. Amen? Amen? Okay, tuloy natin. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, don't be afraid, from now on you will catch men. Verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Nakita nyo? Nakita nyo po? Yung kwento, hindi lang ito kwento, hindi lang ito history, but it is actually happened. It happened right on that moment. According to the situations, it was the time the Lord called them to become His disciple, His follower. Though they were busy of what? Busy of their occupation, busy of their work. Sabi ni Mayflower, Pastor, hindi ako, Pastora. Kahit kanino. Bakit hindi ka ka-attend? Kasi napuyat kay Jumin Lee. Napuyat sa trabaho, no? Kasi hindi pwedeng kailangan tapusin yung trabaho, no? Kung hindi mo tatapusin yung trabaho, matatapos ka. Well, kaya nga kailangan natin ng wisdom mula kay Lord. We should not blame anyone with the situations that we had. Baka naman nagiging busy na tayo.
baka naman nagiging abala na tayo. And we don't realize, with that situations, sabi ng binasa natin, yan pala yung moment na yan na tinatawag at tatawagin tayo ng Panginoon. Now, what would be your response? Huwag mong tatanggalin sa mind mo na ang ating Panginoon ay interested sa iyo. Bakit? Sabi natin kanina, sila Peter ay busy saan? Bakit interested sa kanila ang ating Panginoon? Sa kabila ng sila ay abala. Ano ang pinagkakaabalahan nila? Sila ay professional fishermen. Their minds, their everyday living, their eyes are actually focused on the weather. Uulan ba? Ano ba ang panahon? Ito ba ay bilog ba ang buwan? Ito ba ay oras na makakahuli ng isda? Yung mga bagay na yan ang nag-occupy sa kanilang mind. At kunin natin yung situations na yan sa buhay natin ngayon. Ano ang nag-occupy sa minds natin? Sa buhay natin, sa isipan natin ngayon. Sa mga nagtatrabaho, ang nag-occupy sa atin ay yung oras ng pasok natin, yung oras ng uwi natin, yung oras ng sahod, yung pagbabayad, paniningil, baka maniningil, tatawag na naman yung mga inutangan natin. Ano pa? Those were the things na nag-occupy sa atin. We are really too busy. And with that, hindi natin na-realize na tayo nga pala ay tinatawag ng ating Panginoon. But don't worry, God is always available kapag ikaw ay ready nang lumapit sa Kanya. At ang maganda pa nito, He always make an event, gumagawa siya lagi ng event para ma-realize mo na ikaw ay tinatawag niya. Kaya wag mong isipin na yung sitwasyon na yan ay makasisira sa iyo. Isipin mo, anumang sitwasyon na meron ka ngayon, that is how God, the way He wants you to realize na maunawaan mo na ikaw ay Kanyang tinatawag. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon meron kayo eksakto. Hindi ko alam kung paano kayo nakarating sa sitwasyon na yan. Merong mga nagsasabi na medyo magulo ang buhay namin ngayon. Buhay o bahay? Parehas. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo mga magkakapatid. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo mga magkakamag-anak sa inyong trabaho. But the truth is, with that situations, I believe that is an event made from the Lord for you to realize He is calling at you. And He is interested, showing that He is interested to you. Kaya huwag mo sabihin na hindi ka napapansin ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Baka naman puro na lang kayo away, puro na nga sitwasyon, problema ang nangyayari sa paligid. Kayo sa bahay nyo, away pa kayo ng away. Nasaan ang pag-ibig? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng away. Sana'y wala ng away. Sana'y wala ng away. Puro kasi kayo away, puro kayo away. Kailan ba matitigil yung away niya? May nag-aaway ba? May away? Well, might be that is an event from the Lord and He is interested to you. My dear friends, brothers and sisters, please realize, ma-realize at maunawaan mo na interesado ang Diyos sa iyo. When was the time that you realize that He is calling at you? Kailan mo na-realize yan na tinatawag ka pala niya? Gusto niyo ba mas mahirap pa na event? Pasalamat tayo, meron tayong message ngayon na nagpapaalala sa atin na God is interested to us. Actually, this message is still under the message of basic education of the disciples of the Lord. Ma-realize natin, before God called us,
before God use us, He will bless us to realize and see ourselves, our position, our situations, and then with that, makita natin na tayo ay may pagkukulang pa at kailangan nating humingi ng tulong sa ating Panginoon. Hindi dapat tayo palayo ng palayo sa Diyos. Alam niyo po, usually, yung mga pinagkakabalahan natin na yan, that business, that occupations, that employment, paano mabuhay, yan yung mga panahon na tayo ay napapalayo sa Diyos. But once we realize na interesado ang Diyos sa atin, bakit hindi natin bigyan ng mas maraming time ang pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, pagninilay-nilay sa kalooban ng Diyos, at ma-realize mo kung ano ang ipagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi basta sinabi ng Panginoon na, okay, yung mga nyo, ilagay na ninyo dyan. Gihulog nga ninyo dyan. Hindi lang ihuhulog. If you would read the passage, bago niya sinabi yon, nagturo muna siya. Ano yung kanyang itinuro? Kayo kasi hindi kayo tumitingin sa akin. Kayo kasi hindi kayo lumalapit sa akin. Kayo kasi wala na kayong panahon sa akin. May kasi pa yun. Kayo kasi nauubusan ka na ng oras sa akin. Kayo kasi linggo na nga lang hindi pa kayo lumalapit sa akin. Kayo kasi linggo na nga lang. May kasi. Sabi mo sa katabi mo, ikaw kasi. Medyo napalakas yung ikaw kasi May What makes us occupied? Or what are the things that occupy our mind? Again, with that situations, God wants us to attract. Alam niyo po, gumagawa ng miracle. Gumawa ng miracle. Sabihin nga natin, miracle. Sa Bisaya, miracle. With that event na medyo discouraged sila Peter, wala ka na huli magdamag. Ito naman dumating si Jesus sa kanila at sinabi na nagturo si Jesus at pagkatapos niya magturo, sinabihan niya itong mga fishermen na ihulog yung kanilang net. Alam niyo po ang nangyari? At first, yung kanilang feeling ay hindi okay. Ano ba ang feeling mo? Sino ikaw kaya maging fisherman na magdamag na nanghuli, walang nahuli? Di ba masama ang pakiramdam? You will feel down. Namatayan ka, you will feel down. Magsasaya ka ba pag namatayan ka? Of course not. Kasi nga namatayan ka nga eh. Pero alam niyo po ba, may paraan ng Diyos para ma-attract tayo. Not through that situations, but through the miracle of the Lord. At alam niyo po ba yung miracle na ginawa niya dito? Wala silang nahuli. Kamangha-mangha, may nahuli sila. Halimbawa, ang tagal mo na naghahanap ng trabaho, mamamangha ka. May trabaho ka, matatanggap. Diba? Amen na lang. Amen! Wag mo kalimutan si Lord, Pati yung church natin, Pati yung pledge natin. Bayaran na. Anyway, kamangha-mangha. Mamamangha ka talaga. Ano pa? Sister, ikaw. Hindi ko sinabing, baka ngayon, baka mabigla mapaanak ka ngayon. Kamangha-mangha talaga. Biglang mapigil yung ating message. Hindi ka lang, I don't know, hindi ko exact kung alam. But then, God will surely make a miracle the way how He made the miracle sa buhay nila Peter. With that miracle, He wants you to attract to Him. Hindi ka dapat mapalayo. Tandaan po natin, every miracle na ginagawa ng ating Panginoon, gusto niya na mapalapit ka sa Kanya, hindi para mapalayo sa Kanya. Sinasabi natin, meron tayong biyaya galing sa Diyos. But then, saan tayo? Sa halip na mas lalo tayo mapalapit sa Diyos, napapalayo tayo sa Diyos. Where are those blessings comes from? Saan galing yung mga biyaya na yun? If it is really from the Lord, dapat mas lalo kang mapalapit sa Kanya. Do not give even any situations or even any single reason na hindi ka mapalapit sa Diyos. Kasi you realize na yung blessings na yan ay galing sa Kanya.
At dapat hindi ka makakitaan ng single reason na, lalayo muna ako kay Lord. U. Ang dami mong reason. Mula sa bakada hanggang ya. Ya. Waya. Well, brethren, again, the message says, He is interested to us. We must be like Simon. And he regarded Jesus Christ as Master. Kahit na discouraged siya. Paano mo kinikilala ngayon ng Panginoon with that situations of you? I encourage you to do the same what Simon did. In that situations, hindi pa rin niya inalis ang kanyang pagkilala sa Panginoong Hesus. Kinilala niya si Jesus despite of no fish catch. Wala silang nahuling isda. Walang isdang nahuli. Here comes Jesus Christ, came to them, they taught, nagturo si Jesus sa kanila, and they followed what the Lord has told them. At ang sabi ni Jesus Christ, nung ihulog nila yung bangka, namangha sila na kahit na nagtawag pa sila, yung ibang bangka ay halos lumubog sa sobrang puno ng kanilang mga bangka. At ang dahilan doon, hindi sila nagpakalugmok doon sa kanilang mga nahuling isda. Ito yung maganda. Pagkatapos nilang isaayos lahat, yung bangka, yung net, yung mga isda, pagkatapos nilang i-turn over, pagkatapos ng lahat, I hope ito rin yung gagawin natin. I am not saying na mag-resign kayo o tawag nito, iwanan nyo lahat ng mga ginagawa ninyo at mag-serve kayo kay Lord dito sa simbahan. Wag naman, kasi baka wala na makapagbayad, wala na tayo pambayad. Be faithful in your work. Meaning, kung ano man yung nag-occupy sa inyo from the past, palitan natin yan at i-focus natin sa ating Panginoong Jesucristo. Being the follower of the Lord, our mind must be occupied by our Lord Jesus Christ. Our entire whole being must be occupied by our Lord Jesus Christ. We should not be occupied by ourselves. We should not be occupied by situations in this world. We should not be occupied by the situations na tinatawag nating pandemic. We should not be occupied by the problems of our families. We should not be occupied by anyone or somebody else. We must be occupied by our Lord Jesus Christ. At sa pamamagitan niyan, marirealize natin, makikita natin kung paano tayo susuplayan ng ating Panginoon. Mangarap ka, pangarapin mo. Worship means to be filled with God. If you fail with your worship, sino ang magpipil sa'yo? Sino ang magpupuno sa'yo? If you fail to worship, sino ang makakatagpo mo? Worship means to meet with God. Well, even though, since God is always interested to us, He will surely make an event for us to be attracted to Him. Dapat lang na ma-attract tayo sa Panginoon at hindi tayo ma-attract sa mga bagay dito sa mundo. Mainam, ang sabi nga ng Bible, mainam o dapat lang na tayo ay gumawa ng paraan para tayo ay makapamuhay dito sa mundo. Make means of our living. Dapat may trabaho tayo, dapat meron tayong mga pinagkukunang mga pang-araw-araw natin. But that doesn't mean na malayo tayo kay Lord. Sabi nga natin kanina, since we are still here on this flesh, huwag mong isipin na idadali ka yan sa kagandahan, sa kaayusan. Kaya nga dapat makontrol yung flesh na yan. Sa anong paraan? Dapat mas lalo kang malapit kay Lord. Dapat mas lalo mong ilapit yung sarili mo kay Lord. Hindi ikaw ang siyang magkukontrol sa flesh na yan. Let the Lord bless you and let Him be the one to control your flesh. Your entire whole being. Even your emotion. And then you will know how God
interested to you. Makikita mo, mauunawaan mo kung paano kanya o paano siya interesado sa iyo. Panghuli, brothers and sisters, according to verse 11, sabi dito, so they pulled their boats, verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. The last part ng verse 10, then Jesus said to Simon, don't be afraid. Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Huwag kang matakot. May awit na ganyan, di ba? Don't give up. Give it all to Him. Huwag kang sumuko, huwag kang matakot, lahat yan sa Kanya. Huwag niyong ibigay kay pastor. Wala akong kakayanan na buhatin lahat ng mga problema ninyo. I can only bring it to the Lord. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, ibigay niyo rin kay Lord. Bring it to the Lord and give it to the Lord. Mapagsasaluhan natin na tayo ay dapat sama-samang nananalangin. Yan ang pwede natin gawin. At yan ang pwede natin gawin. Gawin. Yan ang pwede natin gawin. At yan ang pwede natin gamitin sa araw-araw. Ang manalangin, lumapit sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi niya, don't be afraid. Huwag kang matakot. Sabi sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen? Attracted na ba tayo kay Lord? Again, the very purpose why God made an event to our lives is for us to attracted to Him. To be attracted to Him. Dapat ma-attract tayo sa Kanya. Kung paano tayo na-attract physically, emotionally sa opposite partners o sa mga tao, sa situation, o sa pagganda ng paligid, sa landscape, o sa mga buildings, we must be more attracted to the Lord. Kasi siya ang may sapat na kapangyarihan at kakayahan para tayo ay patuloy na makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban sa mundong ito. God bless you.